kayo ay maging handa. Matagal na natin naririnig ng mga salita ito mula pa ng tayo ay bata. Kaya dapat ay kuminsan ay bahagi ng ating kaisipan. Kaya lang kuminsan hindi naging bahagi ng ating kalinangan. At ang ating pananampalataya bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay isang pananampalataya na inihahanda tayo na Jesus sa pagdating na anumang uri ng pangyayari sa daigdig na ito. Kabahagi na dito ang pagdating ng kamatayan na bahagi ng kaganapan na ipinangako ng Diyos na ibinigay sa atin bilang pagtugon sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi na natin kung isa na alam natin, nasa utak natin, kaya kung hindi natin medyo naging bahagi ng aming pagtulos, kaya nabibigla natin. Lalo-lalo na sa mga pangyayari, katulad na biglaang pagkamatay. Alam natin lahat na darating ang kamatayan. Bahagi mo yun. Wala namang tao na namuhay na ilang daang taon. Siguro sa TV, may nakikita kayo. Pero bahagi yun ang makikita natin sa pag-araw-araw na buhay. Alam natin, at naging bahagi ng ating karanasan ng pagdating ng katapusan ng buhay ng tao sa daigdig na ito. Kailangan ang paano ay binayo ng Jesus maging hangganan. At so na maging bahagi ng ating pagkilos bilang mga mananampalataya na sabi na, masanay tayo na ipinag-aanda natin ang ating sarili. Lalo-lalo na sa tulong ng mga sakramento. Kaya napakahalaga ay pinamamanig sa atin ng mga pagkapagyo ng mga sakramento. Bahagi mo yun. Kahit na po yung kakibang na kung tawagin natin yung pagkapain na naging sa mga may sakit. Ito ay yung sa mga matagal lang may karamdaman, nakaramay na sa higaan. Na makita natin na hindi na makatayo, hindi na makasuka ang araw ng linggo. Pwede natin mairal ng Santo Ron. Kasama na rin excuse me. Yung mga kapatid natin na katulad halimbawa na nag-a-undergo na blood transfusion, no? Yung pinapalitan yung dugo every 2 or 3 days. Dapat din kahit na malakas pa, kahit na nakakatayo pa, pwede rin magpapahin ng Santo Rodio. No? O kahit na yung iba na mga kapatid natin na kung tawagin natin yung malakas na, pero may mga pagkakataon na pinagsabihan na sila ng lugro. At tulad na rin mga cancer. Kahit na yan ay stage 2. Hindi na alam parang na kapag may stage 5. Yun ay sa mga kapatid natin na may karamdaman. Paano yung mawalang karamdaman? Napakahalaga yung mag-umpisa naman dapat. No? Kapag may kasalanan, mag-umpisa
as soon as possible, asa. Kung wala kang malaking kasalanan, ay at least once a year, tuwing panahon ng ating kumpisadang bayan, bahagi ko yun, maliwanag ko yung natandaan na nakahingi tayo ng kapatulan sa harapan ng buong kapatid. Pero yung mga nakalaking kasalanan, ano halimbawa ng malaking kasalanan, ay anything that goes against the Ten Commandments, ang anumang utos na laban sa 10 utos ng Diyos, bahagi ito. Kasama na rin yung alin, yung pag hindi ka nakasimba para araw ng linggo. Yun po'y bahagi ng aking tungkulin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. So kailangan natin, kaya matutusin yung ating pananampalataya, isang pananampalataya natin ay hinihanda tayo, tinutulungan tayo, na hihanda tayo, yung ating sarili, yung mga mahal natin sa buhay, para makita natin magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Bakit? Ano yung kapanatagan ng kalooban? Kasi kapag handa tayo, anong sinabi ni Jesus? Ay, sabi nga natin, handang maglingkod, handang sumamba, handang magpahayag natin sa Jesus ang nabubuhay sa ating buhay. Kaya hindi tayo mag-alala. Kung ginagawa natin ang ating tungkulin, lalo-lalo na kapag tanggal natin ang mga sakramento, kahit naman may paglabas niyo ng simbahan, masapasalan kayo. Kunyari ninyo, binibigay ko lang yung mga akwa na pwede mangyari. Eh, hindi tayo mag-alala. Bakit? Salamat na yan. Well, ikalulungkot natin yung pagkawala ng buhay ng tao. Yung mahal natin sa buhay. Kasi talagang darating yun. Hindi lang natin alam kung kailan at paano. Pero yung kapapalagan ng kalooban ng alin, yung ginamawag natin kasiguraduhan, na alin, nasa piling na yan ng Diyos. Kaya tayo nag-aalala, bakit? Kasi hindi natin napagandaan. Hindi natin napagandaan yung pagkawala ng isang mahal sa buhay. O hindi natin napagandaan yung mismong ating kamatayan. Kaya bahagi yun. Kaya ngayong panyayan ay pinamahayag na Jesus, isang panyayan na alin, na sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan, nawa maipakita sa ating malimut, pagsusulikat natin ay handa natin yung ating sarili. At kapag pinagsulikapan natin handa yung ating sarili, hindi lang ano natin, darating ng kamatayan. Pero ang naihanda pa natin ang ating sarili. So, bahagi yun. Hindi lamang yung kumisyon ang ating nakatulay rin. Pagamat kasama yun, yung pagdidilingan, yung kabago, yung mga bagay na dapat na asikasuhin, mga papeles, yung mga naiwan, kasama yun. Pero bahagi yung nakusan ay huwag natin kalimutan din, lalo-lalo na yung maananahan natin, pag-aanda natin ng aming katauhan. At yun ay susunod na. Huwag ko natin kalimutan. Kasi bahagi yung dapat natin bigyan na natin na nawa, kung makita natin yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na sana makatulong sa atin na pagandaan ang mga bagay na ito. At maging maaaring ginangan ng pagkilos natin, darating yung panahon na makakasama rin natin si Eder Linda. Nauna lang siya. Pero alam natin, ay tayong lahat ay magkakasama-sama at nawa tayo magkasama
sa piling ng Diyos, sa kanyang kaharian sa amin. Bakit? Kasi hinayaan namin na tayo gabayan ng ating pananampalataya bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo, bilang